Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. You are good all the time. Mabuti ka, Panginoong Jesus, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Patuloy kami magpapasalamat sa kabutihan mo, Panginoon. Gabi po sa ating lahat. Minsan pa nga po, palakpakan po natin ang dakilang Diyos. At welcome po sa Midweek Fellowship. Narito po tayo upang magpuri at magpasalamat sa ating Panginoong Jesus. Amen! At bago po natin simulan ang pagtitipon natin ito, huwag po natin kalimutang i-like at i-share ang live streaming na ito sa ating mga kaibigan at mga kakilala. At nang marami pong mapagpala ng salita ng Diyos. Sige po, sabayan po natin ang anointing band. Hallelujah! Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Patuloy kaming aawit at sasamba sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord. Oh, oh, oh.
Salamat, Panginoon. Salamat, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Salamat sa privilege na ito, Panginoon, na kami magkakasama ngayon na nagpupuri sa iyo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Lord, sa buhay na meron kami ngayon. Sa hininga na meron kami ngayon, Panginoon, sa aming mga mata, sa aming mga kamay, sa aming mga paa, Panginoon, na nagagamit namin bilang pagpupuri sa inyo, Panginoong Jesus. Hallelujah. 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 Nagising kami ngayong umagang ito, Panginoon, na may lakas, na excited na magpuri sa inyo, Panginoon. Lord, ito pa lamang, Lord, ay karapat-dapat na namin ipagpasalamat sa inyo, Panginoong Jesus. Salamat, Lord, sa buhay namin na meron kami ngayon, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Alam po namin, Panginoon, hindi ito pwedeng i-compare, Lord, sa mga bagay na pwedeng ibigay ng mundong ito, Panginoong Jesus. Kaya we are truly grateful, Panginoon, sa buhay na ito na pinagkaloob mo sa amin, Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At nawa, Panginoon, dalangin namin, Lord God, na magamit namin ang lahat ng ito, ang aming buong puso, ang aming buong katawan, Panginoon, bilang alay ng pagpupuri sa inyo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti mo sa buhay namin, Panginoon. Hindi ka nagkukulang, hindi ka nagbabago, Panginoong Jesus. Tapat ka sa lahat ng mga pangako mo, Panginoon. Hallelujah. 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 Kaya, Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat umawit at sumamba sa iyo ngayong umagang ito, Panginoong Jesus. Hallelujah. 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 Mga kapatid, i-focus natin ang ating isipan, ang ating puso, ang ating buong pagkatao sa pagpupuri sa Panginoon. Nakikita ng Panginoon ang puso mo ngayon, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, ano man yung dinadala mo sa puso mo, sa isip mo na bigat, i-focus natin ang ating isipan sa Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Huwag nating hayaang lumipas ang oras na ito na hindi tayo makapagpasalamat sa Panginoon. We have 24 hours, pero itong oras lamang na ito yung i-dedicate natin sa Panginoon. Alam kong nagagalak ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, sama-sama tayong magpuri. Sama-sama tayong magpasalamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa
Maraming salamat po sa mga awiting pagsamba at pagpupuri. At ngayon naman po, tayo ay dadako na sa pinakamahalagang parte ng ating pagtitipon, ang pakikinig ng mabuting balita mula kay Kristo. At muli po, i-focus po natin ang ating puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ito po ay papahayag sa atin ni Brother Alex Santos Jr. sa series na Resting in Christ, sa topic na Freedom from the Work of the Law. Amen po. Muli po, ibalik po natin ang wagas na papuri sa ating Panginoong Hesus. Amen! Isang mapagpalang oras po sa ating lahat na ngayon po ay nakasubaybay sa ating midweek fellowship. Alam ko po na kanina pa lang tayo blessed na blessed. Amen? Sige nga po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ibigay po natin kay Jesus ang pinakamataas na papuri, pagsamba at kadakilaan. Amen? Sige po, punuin po natin ng heart react ang pagtitipon na ito sa ating pong Facebook at maging sa ating pong YouTube. Salamat sa Panginoon sa buhay ng bawat isa dahil kayo po ang patuloy na dahilan kung bakit ang community ng lingkod ay patuloy na humahayo anuman ang sitwasyon. Amen. Hallelujah. Alam ko po na marami sa atin ng siguro ay busy, naghahabol para sa darating na Kapaskuhan. So, ako po ay bumabati sa inyo ng isang maligaya, masagana at mapagpalang Kapaskuhan. Na sana po sa darating na Pasko, huwag nating kalilimutan ang tunay na dahilan kung bakit tayo nagse-celebrate. It is because 2,000 years ago, a king was born. Amen? Ipinanganak ang isang hari sa ating piling. Na itong hari na ito ay nagpakumbaba, nagpakababa, naglingkod, at namatay para sa ating mga kasalanan. Amen? So, isa pong magandang biyaya iyan na ibinagkaloob sa atin ng Ama dahil sa kanyang pagmamahal. At dahil po dyan, tayo ngayon ay we are enjoying the life for the past weeks. Nakita naman natin sa ating midweek fellowship kung paano ang Panginoon ay kumikilos sa buhay natin by giving us rest. Dahil nga, 2,000 years ago, a king who served us wholeheartedly, pinalaya tayo sa lahat ng uri ng kapaguran. Amen? Kaya sana po sa Paskong ito, higit sa mga regalo, higit sa mga material na bagay, sana po ang ating ibigay na regalo sa ating kapwa ay pagmamahal, pangunawa, pagpapatawad, at ang mabuting balita. Dahil ako naniniwala, the best gift that we can give to someone is none other the giver of gifts. And His name is Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sa mga hindi pa mo nakakapag-share, i-share na po natin ang ating live streaming. Nang sa gayon po ay marami po ang mapagpala, marami ang matuto, marami ang makapakinig, marami ang mabless ng mga salita ng Diyos. Amen? So bago po tayo mag-start ng ating pong fellowship, ng ating pong pagsaaral ng salita ng Diyos, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa oras na ito na ikaw po ang kasama namin sa patnubay ng Espiritu Santo. Naniniwala kami, Ama, na sa presensya ng iyong anak sa aming kalagitnaan, bubuhos ang kasaganaan ng karunungan, kasaganaan ng kaginhawahan, kasaganaan ng pagpapalang nagbubuhat sa mga salita mo. Lord, higit sa lahat nawa matuto kami at sa aming pagkatuto, ito'y magdulot sa iyo ng kaluwalhatian at siya namang magdudulot sa amin ng mga pangakong matutupad. Ama, sa oras na ito, ang banal mong Espiritu ang hinihiling namin na magturo sa amin na manguna sa gawain ito nang sa gayon sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, maluwalhati ka at madakila ka. Sa iyo po, Ama, ang papurit pagsamba. In Jesus' name we all pray and pray. Amen and amen. Palakpakan nga po natin si Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
So, it has been a series, pero hindi pa po tayo tapos sa series na Resting in Christ. Pero ako po naniniwala na sa 5 linggo ng Wednesday, midweek, na tayo po ay nagkatipon-tipon at nag-aaral kung paano bang pinalaya na tayo ng Diyos sa maraming kapaguran na dulot ng kasalanan at nadulot ng abalang daigdig na ito. Nakita na natin na ang tunay na kapahingahan ay nagmumula lamang kay Jesus Christ. Amen? Na it is only through resting in Christ that we can truly experience freedom. Na tanging sa kapahingahang idinudulot ni Kristo, doon lamang po natin masusumpungan ang tunay na kalayaan. At nakita na po natin yan. Pinalaya na tayo ng Diyos sa kapaguran sa pagtatrabaho. Pinalaya na tayo ng Diyos sa kapaguran sa maraming pinansyal na pangangailangan na noon hindi natin masustain at matugunan dahil sa kahirapang dinulot ng kasalanan. It is only through resting in Christ also that we have experienced true freedom mula sa sumpa ng kasalanan at sa sumpa ng pagkatakot sa kamatayan. Kaya sana po at this point in time, kilalang-kilala na natin at siguradong-sigurado na sa mga puso natin kanino lang dapat natin isuko, isandig ang buhay natin. Amen. And His name is Jesus Christ. Sa oras pong ito, isang paksa na naman ang ating pag-aaralan kung paanong tayo ay patuloy na binibigyan ng kalayaan ni Kristo. At sa araw na ito, sa oras na ito, ang pag-uusapan nating kalayaan na dulot ng pamamahinga sa piling ng Panginoon ay yung kalayaan mula sa mga gawa ng kautusan. Freedom from the works of the law. So, maaring iba sa atin, alam na yung bagay na ito, maaring review, pero ako naniniwalang kahit ako nung ginagawa ko po yung preaching, I have learned so much. And I have truly learned things patuloy sa Panginoon. So, alam ko po ganon din tayo. Yung iba naman na ngayon lang maririnig ito, huwag po kayong makonfuse. Makinig po kayong mabuti. Dahil mamaya po, mas maiintindihan natin ano ba ang ibig sabihin na tayo'y pinalaya na doon sa mga gawa sa kautusan. At this early, I want you to understand na ang kautusan po banal. Hindi po natin kalaban ng kautusan, sapagkat ang kautusan galing din sa Panginoon. Pero I want you to understand that there is a message behind this wisdom from the Lord. At hayaan niyo po ang Panginoon ang mangusap sa atin. Hayaan po ninyo ang Espiritu Santo ang magpaliwanag ano ang ibig sabihin na tayo'y namamahinga na at hindi na tayo alipin ng mga gawa ayon sa kautusan. Amen? So simulan po natin kung ano ba yung kautosang pinag-uusapan natin dito. Yung kautusan po na tinutukoy natin dito ay yung sinasabi sa John 1:17 na ang sabi, ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. So the law that we are talking about is the law that was given through Moses. Alam po natin yung kwentong ito, yung kautusan na ibinigay sa pamamagitan ni Moises na isinulat mismo ng kamay ng Diyos. Amen? So ito po yung kautusan na tinutukoy natin. Ngunit ang pag-ibig at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. So isa pang gusto ko maintindihan natin, yung kautusan ay tungkol to sa lumang tipan. At ang pag-ibig at katotohanan ay tungkol naman sa bagong tipan kung saan si Jesucristo ang dumating. Makikita din natin kung paano ang kautusan ay isang tangible na bagay na talagang wala itong kakayanang what should I say? Kung ikukumpara natin sa pag-ibig at katotohanan, the law was just given. Ibig sabihin,
ibinigay lang ito. Hindi ito kagaya ng pag-ibig at kautusan at totohanan na may buhay. Kaya dumating. Nakukuha niyo po? Ang pag-ibig at katotohanan, may buhay ito. May persona ito, kaya ito ay hindi lang ibinigay. Ito'y dumating mismo. Ibig sabihin, the love and the truth Himself came in the person of Jesus. While the law, hindi ito dumating, kundi ibinigay. Ibig sabihin, ginawa ng Diyos, ibinigay sa pamamagitan ni Moises. Doon pa lang makikita na natin kung ano yung kahinaan ng kautusan eh. It has no power to bless and give life. Kasi by itself, the law, without the giver, and without Moises as the one who brought it here, yung pinagbigyan, o receive it, and be the mediator of it, ala po itong kakayanan na makarating sa atin. At makikita din natin na kung may mga pangako man ng kautusan, hindi ito mangyayari if the giver will not grant it. So the law by itself, walang buhay. Nakukuha niyo po? Kaya mamaya makikita natin kung paanong yung mga umaasa dito ay talagang walang pag-asa. Kasi ang tunay na pag-asa, ang tunay na buhay ay dumating, hindi lang ipinabigay. Dumating sa pamamagitan ni Jesus Christ. It is the love and the truth. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. So again, ang pinag-uusapan natin ditong kautusan is the law that was given through Moses in the Old Covenant, sa lumang tipan. At ano ang sabi ng Biblia tungkol sa kautusan? Sabi ni Jesus sa Mateo 20:36-40, Guro, alin ang pinakamahalagang utos? Para maintindihan nyo, ano ba yung utos na pinag-uusapan natin na kautusan? Alin daw ang pinakamahalagang utos sa kautusan? So ano itong kautusan na to? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. At alam natin, sa 10 utos, ito yung number 1. So ito daw ang pinakamahalaga. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So ito po, hindi natin makikita doon sa 10 utos, pero pag sinimulan mo doon sa ika-5 utos hanggang ika-10, you will find out that igalang mo yung ama't ina, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanasa sa hindi mo pag-aari. Doon makikita naman natin is yung pagmamahal sa kapwa. Kaya nga, yung kautusan daw na alam natin na may 10 utos, pero hindi lang po yan 10 utos. Yan po ay nagsanga-sanga ng iba't ibang ordinansa at mga alituntunin. Sinamarize ni Jesus Christ into 2. It is about loving God and loving your neighbor. Sabi ni Jesus, sa 2 utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. So dito maliwanag na ang tinutukoy na kautusan na pinag-uusapan natin ngayon. We're just talking about the basic features of the law, mga kapatid. The basic features of the law is first, it was given through Moses. The second features of the law is it has composed of 10 commandments, and not just 10 commandments, but so much ordinances and guidelines na dumating sa lumang tipan. Pero doon sa 10 utos na yon at doon sa maraming ordinansa at alituntunin, ito po ay sinama rin ni Jesus into 2, which is loving God and loving your neighbor. At ang sabi, dito sa konklusyong ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at turo ng mga propeta. So dito, hindi ko sinasabing itinatanggi ni Kristo na sa kanya yung utos. Kasi naman, makikita natin na ang Diyos ang sumulat ng kautusan
And makikita natin sa Bible, may pagkakataon doon na si Jesus, ipinakita niya na sumulat siya sa lupa. Pinakikita niya doon nung dinala sa kanya yung babaeng nahuli sa pangangalo niya, pinakikita niya doon, ako sumulat niyan eh. Huwag niyo akong turuan tungkol dyan. So, alam ni Kristo ang kautusan. In fact, sa kanila galing to ng Ama at ng Espiritu Santo. They are the ones who wrote it on the stone. Sila ang sumulat nito. Pero ang gustong i-emphasize ni Jesus, pag pinag-usapan natin ang tipan at ministeryo, hindi niya inangking ministeryo ang kautusan. Hindi niya inangking tipan ang kautusan. Itong kautusan ay tipan kay Moises, hindi kay Jesus. Ito ay tipan at salalayang turo ng mga propeta hanggang kay propeta Juan. Si Juan Bautista, hindi sa kanya. Yun yung wisdom ng Mateo 20:36-40 sa isang banda. Na yung kautusan na dumating sa pamamagitan ni Moises at yung kautusan na may nasasalalay sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ay kautusan ni Moises. Tipan sa pamamagitan ni Moises. Kasunduan ng Diyos at ng tao through Moses and the prophets, not Jesus Christ. Kaya dito pa lang makikita ninyo mga kapatid, na ang panahon ni Kristo, ang panahon ng bagong tipan, ay hindi panahon ng kautusan. Kasi hindi niya panahon yon. Hindi siya ang tagapamagitan noon. Ang tagapamagitan ng kautusan, si Moises. Siya ay tagapamagitan ng bagong tipan na ang sabi sa bagong tipan, balikan natin, dumating ang pag-ibig at katotohanan. So yung pag-ibig at katotohanan kay Jesus, yung kautusan kay Moises at sa mga propeta. Pero ang sabi ni Jesus, ang kautusang ito banal, matuwid at mabuti. Ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. So, ibig sabihin, walang masama tungkol sa kautusan. Kasi galing sa Diyos to eh. Siya sumulat nito. Diba sa tabletang bato, kamay niya mismo. So, hindi masama ang kautusan. Amen? Ito'y mabuti, ito'y matuwid. Pero later on, you will find that despite the law being holy, right, and good, or just and good, hindi ito nagdulot ng mabuti sa tao. Hindi dahil masama ang kautusan, kundi makikita nyo later, ang masama yung tao na sumusunod sa kautusan. Yung tao na pinagbigyan ng kautusan. Hindi yung kautusan per se. Because the law itself that came from God, that was written by God Himself, is holy, just, and good. Pero kung nagdulot man to ng masama at ng kapahamakan, hindi dahil siya ay masama, kundi dahil ang tao ang masama. Maliwanag po ba yon? Maliwanag po ba yon? Mag-amen nga po tayo sa comment section. At palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ano po ang sabi? Ito bang kautusan sa pamamagitan ni Moises ay natupad ng tao na masunod? Pag-usapan po natin, the failure to fulfill the law. According to Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. As early as now, I want you to understand na wala ni isa man sa atin ang hindi nagkasala. Kasi lahat nagkasala. Ikaw man ang pinakamasugid at pinakamasipag na tagasunod ng kautusan. Accept this truth. You have sinned. Maliwanag po.
Ako po na nagtuturo sa inyo ngayon. Hindi po ako nagtuturo sa ganang akin. Kasi wala pong akin, wala po akong maipagmamalaki sa inyo. Kagaya nyo rin po, ako'y umaasa lang sa kabutihan ng Diyos. Kagaya nyo rin po, ako'y naninikluhod lang sa kagandahang loob ng Diyos. Ako rin po, kagaya nyo, ay nagkasala. Humaharap ako sa inyo dahil napagagamit ako sa Diyos, hindi dahil mabuti akong tao. Nangangaral ako ng salita ng Diyos dahil tinawag ako ng Diyos, hindi dahil mabuti akong tao at perpekto akong tao. Sa mga nakakakilala sa akin, alam nyo yan. How weak I am. Kung gaano akong kahina. Kung gaano akong kayabang. Kung gaano akong kaagresibo at madalas ay sa matagal na panahon na ignorante sa kabutihan ng Diyos. Pero eto ako, sa kabila ng katotohanan nagkasala, alam kong mahal ako ng Diyos. Alam ko na ang Diyos ang dahilan kung ba't ako narito. Marami na pong pagkakataon na tinanong ko ang Panginoon, Lord, eto na naman ako. Nabigo na naman kita. Eto na naman ako. Nagkulang na naman ako sa iyo. Eto na naman ako, Panginoon. Magulo na naman ang isip ko. Eto na naman ako, Panginoon. Dami ko na namang gustong gawin. Pero ang sabi niya, Alex, ako ang dahilan kung bakit ka naglilingkod, kung bakit ka nangangaral, hindi ikaw. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil marunong ka, hindi dahil matagal ka na sa lingkod. Dahil pinipili kita. Anak kita eh. You have the mark. You have been sealed by the Holy Spirit. Kahit magpakalayo ka, hintayin kita. Kahit magpunta ka sa kagubatan, susuungin ko ang kagubatan para sa iyo. Kahit saan ka mapunta, kahit sa tingin mo wala ka ng halaga, hahanapin kita. Pipiliin kita. Ililigtas kita. Kasi akin ka. So mga kapatid, walang pwedeng magmalaki sa atin sa Diyos. Kahit ikaw ang pinaka-relihiyosong tao, tanggapin mo ang katotohanan, nagkasala tayong lahat. At wala ni isa sa atin ang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Walang pwedeng magmalaki. Na linggo-linggo nagsisimba ako. Kaya dapat tanggapin ako ng Diyos. Kaya ako pinagpapala ng Diyos kasi linggo-linggo nag-attend ako ng fellowship. No, mali yan. Maling konsepto at pananaw yan mga kapatid. Walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos pagkat ang lahat ay nagkasala. So yung tinatanggap nating biyaya at pagkakataon sa Diyos dahil yun sa Kanyang pagmamahal sa atin. Dahil yun sa Kanyang kagandahang loob. Hindi dahil sa atin. Hindi dahil ginusto natin, kundi dahil ginusto niya tayo. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So, in short, yung mga taong nagsusumikap sumunod sa kautusan, hindi sila pwedeng magmalaki. Those people who work under the law is also subjected to this verse. All have sinned and fall short. Kasi ano ba ibig sabihin ng nagkasala? 1 John 3:4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. So yung tinutukoy kaninang lahat ay nagkasala, ibig sabihin lahat ay lumabag sa kautusan ng Diyos.
Sapagat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. In short, all of us have fallen short to fulfill the law of God. Lahat tayo ay nabigong tuparin, sundin ang kautusan ng Diyos kahit ikaw ang pinakamasipag na sumunod dito. Even the Pope cannot boast na karapat dapat ako sa harapan ng Diyos, wala akong kasalanan. No. Lahat tayo. Lahat tayo lumalabag sa kautusan ng Diyos. Amen? Sabi nga, yung Israel na original na pinagbigyan ng kautusan, kasi po tayo, mga hintil tayo Dahil lang kay Kristo, kaya tayo nakapasok Pero yung original na pinagbigyan ng Diyos ng kautusan, yung naglakbay sa ilang, ano sabi? Roma 9:31-32, ang Israel na nagsikap tumupad ng kautusan upang kalugdan ng Diyos ay hindi nagtagumpay. Ikaw pa kaya ang magtagumpay? Ako pa kaya ang magtagumpay? Kung yung mga tao na orihinal na pinagbigyan ng kautusan, kung yung lahi ni Abraham, yung mga Hudyo na orihinal na tinawag ng Diyos at pinagbigyan mismo ng kautusan sa pamamagitan ni Moises, at ang sinabi, nagsisikap pa sila. Nagsusumikap sila. Ibig sabihin, hindi lang sila basta-basta sumusunod. Kung hindi sumusunod sila buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. They are trying all their best. They are giving all they have. They are sacrificing everything in their lives. Lahat ng maaring meron sila, puso, kaluluwa at pag-iisip, para sumunod sa kautusan. Para lang kalugdan ng Diyos. Ang sabi, hindi nagtagumpay. Ngayon kapatid, kung nakikinig ka ngayon ng salita ng Diyos, at hanggang ngayon naroroon ka pa rin sa buhay na nagsusumikap na sundin ang kautusan ng Diyos, sa sarili mong kakayanan, wala si Kristo. Kasi mga kapatid, I'll give you an example. Ako po, nung hindi ko pa nakikilala si Jesus Christ, through lingkod, ang katwiran ko lagi pag ini-invite ako ni Sister Mayvie, napakasipag kong magsimba. Nagpapakabuti akong tao. Mabait ako, sumusunod ako sa mga utos ng Diyos. Lahat ng magagawa ko para sundin at tupdin ang kautusan niya, ginagawa ko. And I'm so religious. So I don't need your Jesus. Kilala ko si Jesus before, pero hindi ganun kataas ang pagkilala ko sa kanya. Kasi para sa akin, anak lang siya ng Diyos. Anak lang siya ng Diyos. Kumbaga, dumidiretso naman ako sa Diyos. Okay na yon. Hindi ko kailangan si Jesus. Yun ang aking pananaw. Parang si Jesus ay isa lang sa mga kapistahan na sineselebrate ko pag mahal na araw. Di ba? Pag Marso, Abril, once in a while, let's celebrate Jesus na napako sa krus. Tapos pag Pasko, isinilang. Pero throughout the years, ang dami kong sineselebrate ng mga saints. Ang tingin ko talaga kay Jesus, isa lang siya sa mga daan, isa lang siya sa mga dapat kong panalanginan at hinga ng tulong. At ang mahalaga nga, ako'y mabuting tao, nagpapakahusay, nagsusumikap sumunod sa kautusan. Pero kagaya ng Israel, nung nasumpungan ko ang mabuting balita, isa palang malaking kabiguan ang meron ng buhay ko noon. Isa palang malaking kabiguan ang meron ako. Na lahat pala ng pagsusumikap ko, hindi ako nagtagumpay. Sapagkat sinikap nilang sila'y kalugdan ng Diyos sa pamamagitan
ng sariling gawa. Nakita niyo mga kapatid? Sinonymous ni Paul ang pagsusumikap tumupad sa kautusan sa paggawa sa sariling gawa. Ganun pala nakikita ng Diyos pag tayo nagsusumikap sumunod sa kautusan. Ang tingin pala dito ng Diyos ay nagsusumikap kang kalugdan ng Diyos sa pamamagitan ng sarili mong gawa. Na para bagang tungkulin ng Diyos na pagpalain ka dahil may ginagawa ka, para bagang trabahante ka na you deserve to be paid. Kaya ano tuloy ang nangyayari? When you are experiencing difficulties in life, pag nakakaranas ka ng pagsubok, kahirapan, sinisisi mo ang Diyos. Sinusumbatan mo ang Diyos. Kasi dahil nagsusumikap ka sa sarili mong gawa, kaya dapat kang pagpalain ng Diyos, kaya dapat kang iligtas ng Diyos, kaya dapat kang bigyan ng Diyos. But that's not the reality of it. Kaya nga, alang sino man ang kalulugdan sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya yung mga taong nagsusumikap sumunod sa kautusan, they will never experience true freedom. Walang kapahingahan para sa mga taong nagsusumikap sumunod sa kautusan. Because working for the law itself is a never-ending journey that is bound to fail. Living your life according to the works of the law is a never-ending failure. Because if your goal is to please God, to worship God, kung ang layunin mo ay sambahin ng Diyos, pasayahin ng Diyos, kalugdan ng Diyos, maliwanag pa sa sikat ng araw ang sinasabi ng Biblia na hindi ka magtatagumpay. Kung gusto mo naman ay pagpalain ka ng Diyos, mga kapatid, paanong pagpapalain ng Diyos ang mga taong hindi niya kinalulugdan? Kung ang aasahan lang natin ay kautusan. At ito po ang pinaka nakakalungkot pa. Roma 8:7. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sino mang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman, hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos. At hindi niya kayang sumunod. Pakibasa nga po, sabayan niyo ako, yung huling naka-underline, hindi niya kayang sumunod. That is the curse of living your life according to the law. No one can ever fulfill the law. Isa lang po ang may kayang tuparin ang kautusan. And later on, you will find out who. Pero walang sino mang nilalang. Walang sino mang nilalang ang kayang sumunod sa kautusan. Kaya nakakapagod kung sumunod sa kautusan. Walang katapusang pagsunod dahil walang katapusang kabiguan ang dulot ng pagsunod sa kautusan. Ito yung para bagang nakakasyam ka na pagdating ng pansampu, bigo ka na naman. Ang Bible po hindi naman, alam niyo po bang pag pinag-usapan ng kasalanan, we're not talking about how much you followed. When we talk of sin, hindi natin pinag-usapan ilan ang nasunod mo because
Balikan natin, ang kautusan ay ang kasalanan ay paglabag sa utos. So, hindi ilan ang nasunod, kundi kahit isa lang ang malabag mo, you sin. You sin. Nagkasala ka. Kaya by your own works, you are hopeless. If you are anchor your life, your anchor your life to fulfilling the law, you will forever be cursed and fall short of the glory of God. Lagi kang mabubuhay sa sumpa at lagi kang hindi makaraabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Because no one can fulfill and follow all the commandments of God. Kahit makasyam ka, failure at once is failure of all because you sin. Amen. Kaya sabi dito sa Roma 4:15, ang kautusan ang naging sanhi ng pagkapuot ng Diyos. Kung walang kautusan, wala ring paglabag. Dahil sa kautusan na hindi kayang sundin ng tao, na kailanman hindi masusunod ng tao, napuot sa atin ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit napakagulo ng buhay natin. Yan ang dahilan kung bakit sa kabila ng pagsusubikap natin, hindi pa rin tayo makasumpong ng kasiyahan na tunay na kaginhawahan. Hindi natin masumpungan ng tunay na kapayapaan, ang tunay na kagalakan. Yan ang dahilan kung bakit maraming tao ang hanggang ngayon, they feel empty about their lives. Nakakapagod mabuhay. Ginawa mo na lahat. Ibinigay mo ng lahat. Hindi pa rin sapat. Why? Kasi sabi sa Roma 7:10-11, sabi ni Paul, ako ang namatay. Ang utos ding ito na dapat sanang magdulot ng buhay ay nagdulot sa akin ng kamatayan. Sapagkat kinasangkapan ng kasalanan ng utos upang ako'y dayain at sa gayon napatay nga niya ako. Anong pandaraya ang ginawa ng utos? Parang sugalian. Inakit ka ng inakit na tumaya sa Kanya, hindi kay Jesus Christ. Ano yung kanya ibibait ka niya aakiting ka niya na, ayan kaya mo naman Di mo na kailangan ng Diyos. Kaya mo naman. Kaya mo naman maging mabait. Sige lang. Gawa ka lang ng gawa ng mabuti. Kaya mo naman magtagumpay, di ba? Sige lang. Magtrabaho ka lang. Kaya mo naman palang umasenso. Sige lang. Basta wala kang gagawing masama sa kapwa mo. Sige lang. Wala kang gagawing hindi maganda sa iba. Sige lang. Kaya mo naman palawik. Kaya mo naman palawik. Kaya mo naman palawik. Kaya mo naman kaya mo naman palawik. Yun ang dahilan kung bakit ka namatay. Kung bakit ako namatay, kung bakit tayo namatay. Kasi kinakaya natin nang wala ang Diyos. Kasi tinutukso tayo ng dyablo through the law. Pero sa huli, bibitawan ka rin yan. Bibitawan ka rin yan kasi ang dyablo, ang gusto niyan, mahulog ka, mapasama ka, at mamatay ka.
Yun ang ibig sabihin nun, na dapat nagdulot ng buhay pero dinaya tayo. Inakit tayong sumunod ng sumunod ng sumunod. Sa pagsunod na yan, nakalimutan natin ang Diyos, na wala na sa isip natin na lahat ng pwedeng magkaroon tayo ay dahil sa Diyos lamang. Nakalimutan natin yung buhay natin galing sa Diyos. Nagmalaki tayo. That's what religion is doing to us. Yan ang ginagawa sa atin ng relihiyon. Yan ang ginagawa ng relihiyon. Ang pasunurin tayo sa maraming alituntunin. Ang pasunurin tayo sa maraming seremonya. Ang pasunurin tayo sa mga maraming gawaing pansimbahan na hindi naman natin alam kung bakit natin ginagawa. At kung para kanino at para saan. Without foundation, without knowing anything, you just follow what religion is telling you to do. Hindi masama ang ministry. Pero pag hindi mo alam ang dahilan, bakit ka nasa ministry? Kung bakit mo tinutupad ang mga gawain mo sa ministry, you are not doing it right. Nadadaya ka ng kautusan. Kaya nga sabi, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. In Romans 6:23, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kamatayan ang kabayaran ng anumang paglabag sa kautusan ng Diyos. At ang sabi sa Galatia 3:10, ang lahat ng nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. You are under cursed if you are living your life under the law. Hindi po masama ang utos. Babalikan ko lang, mga kapatid. Hindi masama ang kautusan. Ang utos ay mabuti. Ang utos ay banal. Ang utos ay matuwid. Ang masama, yung pananangan sa kautusan. Yung pagsusumikap na sumunod sa kautusan na nagtutulod sa atin para makalimutan natin ang Diyos at manangan tayo sa sarili nating kalakasan at manangan tayo sa sarili nating kakayanan. Manangan na tayo sa relihiyon. Na basta nagagawa mo lahat ng duty mo as a religious person. Without anchoring, why are you doing it? For who you are doing it? Para kanino lahat ng ito? Bakit ka nagbibigay sa simbahan? Bakit ka sumasama sa iba't ibang mga gawaing pansimbahan at mga ministeryo? Mga kapatid, even sa lingkod, pag ang tuon mo lang sa lingkod ay mag-participate sa mga ministry at mga gawain nito without knowing for whom. Para kanino ba lahat ng yan? Sino ba nagpapalakas sa iyo? Sino ba nagbibigay sa iyo ng kakayanan? Pero ang alam mo lang, magaling ako kumanta, kaya kakanta ako. Magaling ako magsalita, magngangaral ako. Para naman maging mabuti ako, para naman makabawi ako sa mga kasalanan ko, para naman maibalik ko sa Diyos. No, puro ikaw, puro ikaw, puro ikaw, puro ikaw. Kaya ano sabi? Kaya sumpa Sumpa. Bakit sumpa? Ano sabi sa Galatia 5:4? Ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo.
Bakit napahiwalay kay Kristo at wala nang karapatan sa habag ng Diyos? Bakit ka napahiwalay kay Kristo? Bakit ka nawala ng karapatan sa habag ng Diyos? Kasi nagsusumikap ka eh. Kasi gusto mo maging karapat-dapat. Kasi gusto mo maging tingnan kang mabuti. Kasi gusto mong tingalain ka. Ikaw ang pinakamabait. Ikaw ang pinakamatulungin. Ikaw ang pinakamapagbigay. Ikaw ang pinakamasipag. Ikaw ang pinakamaraming ibinibigay sa simbahan. Ikaw ang pinakamaraming ministry. Kasi magaling ka. Kasi matalino ka. Kasi mahusay ka. Kasi relihiyoso ka. Puro tungkol sa'yo. Puro tungkol sa kaya mong gawin. Puro tungkol sa ginagawa mo. And that is the reason why you are under curse. Kasi napapagod ka sa isang bagay na hindi naman nagdudulot ng mabuti sa buhay mo. Kasi dahil dyan, napapahiwalay ka kay Kristo. Ibig sabihin, you are pushing Christ farther from you kasi ang tao po, sa totoo lang, the more tayong napapalapit sa Panginoon, the more nating nakikitang hindi natin kaya. Alam niyo po ba yon? The more we come into the presence of Christ, the more we see our weakness, our incapability, or inability. The more we see na kailangan natin siya kasi walang akin, walang ako, at wala tayong kayang gawin hiwalay kay Kristo. Na kung hindi tayo kaaawaan ng Diyos, kung hindi tayo patatawarin ng Diyos, kung hindi tayo yayakapin ng Diyos, kung hindi babaguhin ng Diyos ang buhay natin, kung hindi tayo ibabangon ng Diyos, at kung hindi tayo tutulungan ng Diyos, wala tayong magagawa sa buhay na ito. That is the true essence of the New Testament, the New Covenant. That we see that it's all about grace. All about Jesus. Not because of us. Hindi dahil nagsisi ako kung bakit ako pinatawad ng Diyos, kundi pinatawad ako ng Diyos dahil mahal niya ako. Hindi dahil sa pagsisisi ko. Hindi dahil madasalin ako kaya ako pinatawad ng Diyos. Hindi. Before I knew Jesus, I prayed and sabi, hindi pinakikinggan ng Diyos ang aking mga panalangin. So it's not being prayerful, it's not being religious, it's not being repentant. It's all about the cross. It's all about Jesus Christ. It's all about the King who was born and the King who was crucified for my sin, for all our sins, so that we may come into the presence of God and rest in Christ. Kapatid, it is not fulfilling the law. It's not by the works of the law that we may be saved. Because the more we follow the law, the more we live our life according to the law, the more we fail and withdraw ourselves farther and farther from Jesus. Kapatid, hindi mo kaya. Kaya, ipahinga mo. Isa lang kasi ang may kaya. Si Jesus Christ. It is Jesus Christ who fulfilled the law. Sabi sa Galatia 4:4-5, ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae, namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon tayo'y mabibilang
ng mga anak ng Diyos. Sabi ko kanina, walang nilalang ang kayang sumunod sa kautusan. Si Jesus lang. Kasi si Jesus, hindi naman siya nilalang eh. Siya ay lumalang. Amen? He's God. He's part of the Creator, not creation. He's part of the Creator. He's part of the Creator. He's part of the persons of God who created us. Creation. He's not a creation. He is a creator. So, as a creator, the one who wrote the law by himself with God, the Father, and the Holy Spirit, siya lang ang may kayang sumunod sa lahat ng nasa kautusan. Kaya nga sabi, isinugo siya ng Diyos. Isinilang siya ng isang babae. And that's what we are celebrating this 25th of December. Actually, not just this 25th. Sa Pilipinas, di ba? September pa lang, Pasko na. And what we are celebrating, ito siguro, isama natin to sa celebration, na because of Jesus that was born, ito yung naging daan para yung kautusan na hindi ko kayang sundin ay nasunod niya para sa akin at para sa ating lahat. Namuhay sa ilalim ng kautusan. He lived according to the law for us so that we may be freed from the law. And only through then that we may be part of His kingdom and called children of God. Dahil lamang sa ginawa ni Kristo, hindi sa pagsunod natin sa kautusan. It's the other way around eh. Dahil sa kanyang pagiging tao, siya'y namuhay sa ilalim ng kautusan, nagbayad ayon sa kautusan, pinalaya tayo at sa ating pagkalaya sa kautusan, tayo na bilang sa mga anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, dito pa lang makikita ninyo, walang anak ng Diyos na nagpapasailalim sa kautusan. Sapagat ang mga nasa ilalim sa kautusan ay mga kapatid, hindi niya fulfill, hindi nagaganap sa kanya yung pagiging anak ng Diyos. If you want to be part of God's children, allow Jesus to save you from the curse of the works of the law. Allow Him to make you free from the works and curses of the law. Amen? At ang sabi ng Panginoon, huwag niyo akalain, Mateo 5:17-18, na naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin. At sa kanyang pagpapaliwanag, nakita natin na hindi natin kayang sundin. At sa kanyang pagpapaliwanag, nakita natin na ang kautusan pala ibinigay lang upang makilala ng tao ang kasalanan, hindi para sundin. Si Jesus lang nakapagpaliwanag nito. It is only through the new covenant of Christ na naunawaan natin na ang kautusan pala ibinigay hindi para sundin, kundi para makilala lang natin ang kasalanan. Oo nga naman. Ibigin mo ang Diyos, sambahin mo ang Diyos. O pag hindi ka umiibig sa Diyos at hindi ka sumasamba sa Diyos, makasalanan ka. Ipangilin mo ang linggo at ang araw ng pistang pangilin. O pag hindi ka nangingilin, pag araw ng pamamahinga, pag araw ng Panginoon, nagkakasala ka. Di ba? Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa masama. O, pag ginagamit mo ang pangalan ng Panginoon sa masama, nagkakasala ka. Igalang mo yung ama't ina. Pag hindi ka gumagalang sa ama't ina, nagkakasala ka. Huwag kang papatay kasi ang pagpatay ay kasalanan. Huwag kang magnanakaw kasi ang pagnanakaw ay kasalanan. Huwag kang mangangalo niya kasi ang pangangalo niya ay kasalanan. Huwag kang magsisinungaling o sasaksi sa hindi katotohanan sapagkat ang pagsisinungaling at pagsaksi sa hindi katotohanan ay kasalanan. Huwag kang magnanasa sa hindi mo pag-aari sapagkat ang pagnanasa sa hindi mo pag-aari ay kasalanan. So the law was just given that we may know sin. Hindi para sundin, kundi para lang makilala kung ano ang kasalanan. Sapagkat ang tanging makagaganap ng kautusan ay walang iba kundi si Jesus Christ.
Tandaan ninyo, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liit ng bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa. Hanggat, take note of that, hanggat hindi niya sinabing hindi mawawala ng bisa, period. Ang sinabi niya, hindi mawawala ng bisa hanggat. Ibig sabihin, pag natupad na yung hanggat, pwede nang mawala ng bisa. Hanggat hindi nagaganap ang lahat. Anong ginawa ni Jesus sa krus nung namatay siya? John 19:30. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, naganap na. It is finished. Tapos na. Efeso 2:15-16, pinawalang bisa niya ang kautusang pawang mga utos at tuntunin, upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Tayo yung isang bayan. Bayan ng Hentil na hindi kasama sa tipan ng Diyos, ngayon kasama na dahil sa kanyang pagpapawalang bisa ng kautusan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, yung kaninang binasa natin naganap na, sa kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan at pinanumbalik ng Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Maging Hudyo o Griego, maging Hudyo at Hentil, iisa na ang sinasambang Diyos, ang kinikilalang tagapagligtas, si Jesus Christ. Iisa na ang samahang kinabibilangan. Ito ay ang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang katawan. At mga kapatid, ang lingkod kabahagi doon. Bahagi ang lingkod ng iglesyang itinayo ng ating Panginoon. Palakpakan natin at purihin natin ang Panginoon. Wala na pong bisa ang kautusan. Kaya sayang kung dito ka mabubuhay. Sayang kung patuloy kang magsusumikap. Sayang kung dito mo iuukulang oras at panahon mo. Ang sabi sa Hebreo 7:18, kung gayon inalis ang unang tuntunin dahil ito'y mahina at walang bisa. Kasi nga, wala namang buhay eh. Kasi ito'y listahan lamang ng mabuti at masama. Wala siyang, mahina siya. Hindi niya kayang magligtas. Sapagkat ang nakapagliligtas ay ang tagapagligtas na si Kristo. Hindi tagapagligtas ang kautusan. There's nowhere in the Bible that says that the law can save you. That the law is a savior of humanity. The law was just given so that we may know sin. Ibinigay ang kautusan para lamang makilala natin ang kasalanan. Pero kailanman hindi ito naging tagapagligtas, kaya mahina at walang bisa. Ang tunay na tagapagligtas, ang pangalan, J-E-S-U-S, Jesus. Amen? Kaya nga sabi sa Colossians 2:14-15, pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin. Mga kapatid, hindi lang yung kautusan na isinulat sa tabletang bato, kundi lahat ng kasulatan. Kasi alam nyo, after that nga, sabi ko, diba, nagsanga-sanga yung kautusan. Nagkaroon ng maraming seremonya, ng maraming kapistahan, ang dami. Diba? Bawat propeta may utos, may turo tungkol sa kautusan. Diba? Nasulat yan. Ang daming mga ceremonial law, ang daming mga ordinances. Ang sabi dito, pinawalang bisa lahat ng kasulatan laban sa atin. Pati mga pananagutang kaugnay nito. Narinig niyo po ba yun? Pati mga pananagutang kaugnay nito. In short, ano ibig sabihin nun? Kung nakalabag ka man ng kautusan, yung pananagutan mo sa paglabag nito, bayad na. Bakit bayad na? Namatay na si Kristo sa krus. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ano sabi mo? Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Praise the Lord. Praise the Lord.
Salamat po, Panginoon. Hanggang ngayon, nabibigo pa rin tayo. Hanggang ngayon, ang dami pa rin nating desisyon sa buhay na minsan maliwanag na paglabag sa mga kagustuhan at utos ng Diyos. Minsan ang dami pa rin nating mga pagkukulang sa Diyos. Na kung pananagutan natin lahat ng yon, wala na tayong buhay. Wala nang dahilan para pagpalain tayo ng Diyos. Wala nang dahilan para tumayo si Brother Alex sa harapan ninyo. Wala nang dahilan para maglingkod ng sino man kasi walang perpekto. Wala. Ang buhay natin araw-araw na inihahandog natin sa Diyos, isinusuko natin sa Diyos para, Lord, tulungan mo naman kami ngayon. Lord, ibangon mo naman ako ngayon. Lord, patawarin mo ako ngayon kasi nabigo kita. Salamat, pinalaya na tayo dun sa pananagutan na yon. Yung kamatayang dulot ng paglabag, pinalaya tayo dun sa pananagutan ng kamatayan. Noong ipinako siya sa krus. Totoo mga kapatid. What is the most sinful place on earth? What do you think is the most sinful place on earth? Ano po sa tingin niyo ang pinakamakasalanang lugar sa mundo? Bar. Sex den. Ano kaya? Utak ng tao. Ano kaya? Will you be surprised if I tell you that the most sinful place on earth is the cross when Jesus hung there? Krus po ang pinakamakasalanang lugar sa mundo nung si Kristo'y nakapako doon. Sapagkat sa krus, bit-bit ni Kristo ang kasalanan ng buong daigdig. Ang kasalanan ng sino mang tao, ng kasalanan ko kahapon, ngayon, at mga gagawin ko pa. Nandun lahat yun sa krus. Kaya nga dinescribe si Jesus sa Korinto na naging kasalanan. Ganon katindi yung dami ng kasalanan na bit-bit ni Kristo sa krus. Talagang, kumbaga sa pinaputikan wala na. Hindi mo na siya makikilala. Ultimo mata. Kumbaga mata na lang ang maputi sa kanya, baka mamaya dinadaluyan pa ng dugo So, parang yung pinagbabalibag ng putik, alam niyo yun? Ganun kadami, buong katawan ni Kristo. Puro kasalanan ng bit-bit. Pinako sa krus. Pinagbayaran ng kasalanan natin. Naranasang pabayaan ng Diyos. Hindi siya matignan ng Ama kasi He has the sin of the world. Adin ninyo yung napakagwapo at cute na bata sa sabsaban. After 33 years, He has been crucified on the cross. For what? Para makalaya tayo sa pananagutang kaunay ng kasalanan at kautusan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Sa mga ito'y parang buwihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Kaya mga kapatid, the only way to be freed from bondage of sin and the law
All we have to do is to accept what Jesus did for us. Tanggapin natin lahat ng ginawa ni Kristo sa krus. Tanggapin natin ang lahat ng kanyang sakripisyo. Tanggapin natin lahat ng kanyang paghihirap. Ialay natin, isuko natin ang buhay natin sa kanya. Siya ang tagapagligtas mo. Siya ang anak ng Diyos. Ang nag-iisang daan, hindi isa sa marami. Ang nag-iisang daan ng patungo sa Diyos. Ang nag-iisang daan para kakalugdan ng Diyos. Ang nag-iisang daan para makalaya ka sa sumpa. Ang nag-iisang daan para mapatawad ka at masumpungan mo ang buhay sa pamamagitan ni Jesus Christ. Hindi law. It's Jesus, the Savior of the world. Amen. And when you have Jesus in your life, you are now resting in Christ. And when you are resting in Christ, you have now the freedom from the works of the law. Hebreo 8:10. Ito ang aking magiging tipan sa bayang Israel. Mati sa atin na ngayon ay kaisa na ng Israel, ng bayang pinili ng Diyos. Pagdating ng mga araw na iyon, hindi na kautusan na magpapatakbo ng buhay natin. Ano sabi? Itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos. So hindi na yung kautusang isinulat sa bato. Ang meron na tayo ngayon, utos na nakatanim sa isip. Dito na. Kaya nga ang gagawin natin, hindi susunod. Mag-aaral ng salita ng Diyos. Makikinig. Amen. Makikinig, magbubulay every Sunday, every midweek, every opportunity na tayo makapakikinig ng salita ng Diyos. Doon yan itatanim ng Diyos, doon niya yan palalaguin, doon niya yan pagbubungahin. At iuukit ko ang mga ito sa kanilang mga puso. Ibang-iba sa kautusan. Ang kautusan, inukit sa bato. Sa bagong tipan, hindi na sa bato, nababasahin mo lang. Ito iuukit na sa puso mo. Dito na manunuot. Alam na ng puso mo ang mabutit masama. Alam na ng puso mo na hindi mo dapat gawin yan. At kung nagawa mo man, alam ng puso mo na dapat kang lumapit sa Diyos. Dahil nakaukit na sa puso at nakatanim sa isip, alam mo na ang lahat ng meron ka ay para sa Diyos at dahil sa Diyos. Alam mo na hindi mo kailangang magsumikap. Ang kailangan mo lang isuko mo ang buhay mo sa Diyos. Ito na ang bagong taniman. At dito na inukit ng Diyos ang kanyang utos. Paano? Paano yon? Ikalawang Korinto 3:6. Niloob niyang kami maging lingkod ng bagong tipan. Tipang hindi nababatay sa kautusang nakatitik or natititik lang sa bato, kundi sa Espiritu. Sapagkat ang dulot ng titik ay kamatayan, yung kautusan. Ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Paano itinanim ng Diyos? Paano nakapasok sa ating isip at puso? Sa pamamagitan ng Espiritu. Ito ang pumasok sa atin. Hindi ang utos. Ang Espiritu Santo. Kaya sabi sa Roma 7:6, ngayon patay na tayo sa kasalanang umaalipin sa atin. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Kaya't naglilingkod tayo sa Diyos. Hindi dahil sa lumang tuntuning nasusulat, kundi sa bagong buhay ayon sa Espiritu. Ang Espiritu na po ang nagpapatakbo ng buhay natin ngayon. Nagmamahal ka sa Diyos hindi dahil utos, kundi dahil lang yun ang udyok ng Espiritu Santo. Nangingilin ka tuwing linggo at pistang pangilin, hindi dahil utos, kundi dahil yun ang udyok ng Espiritu Santo, ang sumama ka sa pagsamba, ang umattend ka ng fellowship, ang makinig ka ng salita ng Diyos.
Iginagalang mo ang iyong ama't ina, hindi dahil utos. Iginagalang mo ang iyong ama't ina dahil iyon ang sabi ng Espiritu Santo, dahil mahal mo ang iyong mga magulang, dahil iyon ang sabi ng udyok ng Espiritu Santo, sapagkat karapat dapat na igalang ang iyong mga magulang. Hindi ka nagnanakaw, hindi ka pumapatay, hindi ka nagsisinungaling, hindi ka nangangalo niya, hindi ka nag-aari ng hindi mo pag-aari kasi utos, kundi dahil iyon ang sabi ng Espiritu Santo. Sapagkat ang sabi sa atin, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwain ninyong puso ay gagawin ko ng masunuri. Wala na yung pagtatalo sa puso mo. Ang laman na ng puso mo laging sumunod. Nabibigo lang talaga tayo minsan kasi mahina tayo. Pero gusto nating sumunod. Gusto nating ibigay ang buhay natin sa Diyos. Gusto nating ialay natin lahat para sa Panginoon kasi lahat naman ng meron tayo galing sa Kanya. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu, sabi ng Diyos, hindi na utos, espiritu na. Upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. So hindi na lang tayo nakatingin sa kautusan. Nandito na mismo sa puso na yung tumutulak sa atin para gumawa ng mabuti. Kaya sabi sa Galatia 5:19-23, yung gawa ng laman, yung kautusan, lahat ng kasalanan nahuhulog tayo. Pero yung bunga ng Espiritu, ito na yung pag-ibig, tinutulak ka na ng Holy Spirit. Magmahal ka, Alex. Maging masaya ka, maging grateful ka, maging mapayapa ka, huwag kang maging mareklamo, maging matyaga ka, huwag kang maghadali sa buhay, maging mabait ka, maging mabuti ka sa iyong kapwa, maging mahinahon ka, maging tapat ka, magkaroon ka ng pananampalatayang nagdudulot ng buhay, maging mahinahon, maging mapagpigil sa sarili. Sapagkat itong bunga ng Espiritu na to na iniukit ng Espiritu sa puso mo at itinanim sa isip mo, hindi man yan utos, ang sigurado walang batas laban sa ganito. In short, hindi ka na sumusunod sa kautusan. Ikaw ay inuudyo ka na ng Espiritu na magmahal, na maging masaya, maging mapayapa, maging matyaga, maging mabait, maging mabuti, maging tapat, maging mahinahon, at maging mapagpigil sa sarili. At pag nagagawa mo to, hindi man dahil sa kautusan, ang sigurado wala kang nalalabag na utos ng Diyos. In short, it's more on ability, not just a law that you need to follow on your own. It's mobility, bunga ng Espiritu Santo. Kaya sabi sa Galatia 5:18, kung kayo pinapatnubay ng Espiritu, nasa inyo na ang bunga ng Espiritu Santo. Ito na ang paganahin nyo. Wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi tayo lalabag. Walang sinabing lalabag. Ang sinabi, ito na ang magpapatakbo ng buhay nyo. Hindi na ikaw, Espiritu Santo na susunod ka na lang sa Kanya. Magpapasakop ka na lang sa Kanya. Kaya napakamapalad natin mga kapatid, ang tema na, ang serye natin sa Sunday tungkol sa Holy Spirit. Kasi iyon na po yung meron tayong sinusunod. Sumusunod na tayo sa Holy Spirit whatever He wants us to do. Hindi na sa kautusan. Kaya nga sabi, para sa ating nakipag-isa kay Kristo, wala nang halaga ang pagtutuli at di pagtutuli. Wala nang halaga kung nakasusunod ka o hindi sa kautusan. Ang mahalagay, pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. At sigurado, pag meron kang pananampalataya at meron kang pag-ibig, pag iyan nag-combine, boom, walang utos na malalabag. Sapagkat ikaw ay namumuhay na hindi sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Sa ilalim ng habag na punong-puno ng tulong at biyaya. Sa ilalim ng patnubay ng Espiritu Santo. And that is the essence of resting in Christ. Freedom from the works of the law. Sana po marami tayong natutunan. Sa mga nakinig po na bago, sana nakita ninyo kung gaano kahalaga ang mag-alay at magsuko ng buhay sa Panginoon. Si Jesus lang po ang kailangan ninyo. Isuko nyo na po ang buhay nyo sa Kanya bilang tagapagligtas, Panginoon at nag-iisang anak ng Diyos. At sa atin po,
na matagal nang nasa lingkod, nakita na natin, stop working on your own. Stop working and relying on your own ability. Rest in Christ. Hayaan nyo ang Espiritu Santo ang magpatakbo ng buhay nyo. Amen. Muli po, isang mapagpalang araw at isang maligaya at masaganang Pasko at bagong taong punong-puno ng karanasan sa Diyos. Salubungin natin at ipamuhay natin ang buong 2024 na may kagalakan at buong pananampalataya at pagtitiwala na hindi tayo iiwan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ni Kristo at lagi tayong sasamahan ng Espiritu Santo. Pagpalain po kayong lahat, tayong lahat ng Panginoon. God bless po. Amen! Naway napagpala tayo ng salita ng Diyos sa gabing ito. At muli po, magkita-kita tayo sa darating na Miyerkules, Midweek Fellowship, 6 to 8 p.m. po. At meron din pong Youth Fellowship, 5 to 6:30 p.m. Every Saturday po naman iyon. At meron din pong Sunday Fellowship. 2 session po yun. 9 to 11 a.m. At meron din pong 2 to 4 p.m. At bilang pagtatapos ng ating gawain, pastor natin, mahal natin. Ang community natin ng lingkod, mahal natin. Siyempre po, pamilya natin, mahal natin. At dahil una tayong inibig ng ating Panginoong Hesus, kaya one in love, one in Christ. At ang tema po ng taon, para kay Kristo, ang lingkod, patuloy sa paghahayo. God bless us all.